Install tayo ngayon ng dashcam QCY Q12 Pro sa Mitsubishi Mirage G4. Triple camera dashcam, front and back, tsaka inside. 3 camera dashcam. Yung dashcam na pinapatong lang sa rear view mirror ng sasakyan, pinapatong lang siya, plug and play, tapos sinasaksak lang sa 12 volts port ng sasakyan. Yan, sinasaksak lang siya sa 12 volts port. Ito, nakasaksak lang siya. Tuturo ko sa inyo kung paano install yung back camera nya tsaka inside camera nya. Tatlong camera kasi to. Ito yung sabay-sabay nagre-record, front, back, tsaka inside. Ayan, ito yung back camera, yung i-install natin sa likod. Ayan, back camera. Ito yung back camera. Tapos yung dual adhesive tape nya tsaka yung dalawang screw. Tapos yung inside camera nya, ito yung install natin sa loob. Inside camera, 4K video resolution na to na dashcam. Tapos meron na rin siyang yung voice command. Ayan, ito yung inside camera. Inside camera, back camera. Tapos yung front camera nya, ito install na natin sa kanya. Nakapatong lang yan. Ito yung pinaka monitor nya. Tapos itong dashcam na to, sinasaksak lang yan sa 12 volts port yan nga. Ito yung saksakan niya. Ayan, tapos yung wire niya, ginapang ko yan sa kesame sa taas. Ito, papuntang kanan. Yan, ilulusot nyo lang sa kesame yung wire. Ayan, tapos pagdating dito, ililiko nyo rito. Ayan, meron yung kasamang pry toolkit, yung pry toolkit na kasama sa box. Ito yung gagamitin yung pasundot para malusot yung wire sa gilid. Ayan. Nilusot ko yung wire dyan. Tapos meron dyang rubber na iaangat nyo para maipasok nyo yung wire dito sa loob. Ayan. Pwede nyo namang hindi naangatin yan, lusot nyo lang sa gilid yung wire, pero medyo mahirap i-install pag hindi aangatin. Ayan, ang ginawa ko dyan, inangat ko yan. Tapos yung wire ito, ayan, ginapang ko dyan, pababa yan. Tapos pagdating dito, liliko kayo. Ayan. Kasi ito na yung pinaka wire nya. Ayan, ito yung wire nya. Itong wire na to, itatago ko to sa ilalim ng carpet. Ayan. Diyan ko lang iaano. Tapos ito na siya, nakasaksak na siya. Ayan, lagyan nyo ng ply yung wire para hindi siya banat kung sakaling gamitan nyo ng splitter yung sasakyan nyo para makapag-charge pa kayo ng phone. Pwede. Ayan, pwede nyo hindi siya banat yung pagkakaano ng wire. Ayan, tago nyo lang sa ilalim yung wire sa pinaka carpet, sa ilalim ng carpet natin. Yan. Ayan. Yan, nakalusot yan dito sa loob nito. Ayan. Ayan, ganun yung ginawa kong install dito sa charger ng dashcam. Tapos yan, dashcam na yan, naka-clips lang yan ng rubber clips. Ayan, dalawang rubber clips, nakakapit lang sa pinaka rear view mirror ng sasakyan. Yung wire din dito sa ibabaw, lagyan nyo rin ng allowance para hindi banat kung sakaling ibabataas nyo yung pinaka salamin. Ayan. Ganyan yung pagkaka-install nung charger. Tapos i-install na natin yung inside camera. Ayan, tuturo ko sa inyo kung paano ko i-install to. Ayan, DIY tutorial lang to. Ayan, ito yung inside camera. Ayan, meron yung connector, pinaghiwalay ko muna. Ang gagawin kong install dito ko ikakabit to dito sa ibabaw ng dashcam. Diyan ko ididikit. Igagalaw tong camera na to. Ayan, dyan natin i-install. Nasa inyo naman kung saan nyo gusto ilagay itong camera na to. Pwedeng dito sa ibabaw. Ayan, pagka dito kasi sa windshield, minsan natatanggal yung dikit, nalalaglag. Ayan, kaya dito ko na lang i-install. Turo ko sa inyo kung paano ko i-install. And ganyan yung ginawa kong install.
Ayan, nakadikit lang ng dual adhesive tape yan. Tapos yung wire niya ito. Ayan, pag ganun, ginapang ulit yan sa kanan. Ito na siya, yung connector. Ayan. Tapos ito yung mahabang wire na to. Ayan, ito isasaksak naman natin dito yan. Ayan, may saksakan yan dyan. Dyan natin isasaksak. Ayan, ito yung wire nung pinaka dashcam. Ito na siya. Ayan. Ayan, ang ginawa ko dyan, ayan, inano ko lang mahaba kasi medyo mataba yung wire, maraming wire. Hindi natin pwedeng ilagay sa kesame itong wire na to. Ang gagawin natin, dito natin itatago yung wire na marami. Ayan, igagapang natin ulit pag ganun. Ayan, nakita nyo dalawang wire yan. Ito yung sa dashcam, tapos yung camera yung wire nung camera. Tapos yung connector, i-connect na natin dito yan. Ayan. Bali pinagdalawa ko yung paggapang dito sa papuntang kanan. Ayan. Igagapang ko yung wire. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Binalutan ko ng electrical tape para hindi siya mahugot. Ayan, tapos ito itatago na natin to sa kesame. Ayan, pag ganun, igagapang nyo. Ayan. Kasi ito yung isang wire. Igagapang nyo ulit pag ganun. Ayan. Tapos pagdating dito, lulusot nyo lang yung wire dito sa pinaka plastic. Ayan, malambot lang yan, nalulusot yan dyan. Hindi nyo na kailangan tanggalin itong plastic rito. Ayan, lusot nyo lang ganun. Tapos yung pry tool kit na kasama nya, yan yung pangsundot nyo rito sa pinaka gilid. Ayan, nakapasok na. Ito ulit sa kabila. Ayan, nakalusot na. Tapos itong wire na to, igagapang natin pababang ganun. Papunta ulit baba. Tapos yung mga sobrang wire dyan natin itatago dito sa loob nito. Ayan, para hindi nakakalat. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, binalik ko na yung rubber na ano rito sa gilid. Tapos ito yung mga sobrang wire. Ito yung itatago natin dito sa ilalim. Ayan, pasok niyo sa pinaka ilalim. Ayan, ganyan yung ginawa ko install. Tinago ko rito yung wire. Tapos yan na siya. Ayan, ayan na yung inside camera. Tapos ikakabit na natin yung back camera. Ito yung back camera. Ayan, may connector din yan. Tanggalin nyo na yung connector para mailinya natin tong wire na mahaba. Itong wire naman na to, igagapang natin to sa may kaliwa. Pakaliwa naman to. Ayan, dito. Sasaksak dito. Ayan, sasaksak natin dyan. Tapos pakaliwa naman yung gapang. Basta yung wire dito sa lagyan nyo ng ply para o sakaling ibabataas, hindi banat. Ayan, sinaksak natin yung wire dito. Ayan, tapos nilagyan ko ulit ng allowance yung pinaka wire nya para hindi siya nababanat. Kasi yan na siya, ginapang natin papuntang kaliwa naman to, pakaliwa. Lulusot nyo lang sa kesame. Ayan, tapos pagdating dito, ayan, liliko tayo. Hindi nyo na kailangang yung pinaka plastic. Ayan, lusot nyo lang dyan. Tapos gamit kayo ng pry tool kit para pumasok yung wire. Ayan, tapos pagdating dito, liliko na tayo rito. Meron tayong rubber na angatin dito. Angatin natin yung rubber para mapasok natin sa loob yung wire sa loob ng kesame. Tapos pagdating dito, ligo ulit. Ayan, liligo tayo dyan. Tapos balik nyo na yung pinaka rubber nya para hindi makalimutan. Kailangan lapat nyo ng maayos to pagkakabalik nya. Ayan, pupukan nyo lang ng kamay. Ayan, balik na ulit siya. Ayan, tapos sa pangalawang pinto na tayo sa may likod na. Ayan, ganun ulit ang gagawin. Aangatin natin ulit yung rubber. Ayan, tulang natin.
Ayan, dito na tayo sa likod na pinto. Eto, tinanggal ko rin ulit yung goma para mapasok ko yung wire sa loob. Ayan. Tapos inangat ko yung rubber dito hanggang rito. Papadaanin natin yung wire dito papuntang trunk. Ang ginawa ko dyan, ayan, tinalian ko ng electrical tape yung pinakadulo ng wire, tas alambre. Ayan, eto na yung wire. Hindi na natin. Diyan natin papalusutin yung wire sa may butas dito sa likod din sa may trunk. Ayan, ito na yung pinaka wire nya. Ayan, nahila na natin lahat. Tapos ito na yung alambre na nilusot natin. Kaya ako sa kaliwa ano yan, kasi nasa kaliwa yung butas. Kasi itong wire na to isasabay natin dito sa wire na to para pag sinara yung pinto hindi siya mababatak, ayan, mapuputol. Kailangan isasabay nyo to sa wire din dito kasi pag sinara mo yung pinto, ayan, bumababa yan. Kailangan sasabay nyo dyan. Kaya papagapangin natin yung wire dyan pataas papuntang plate number. Ayan, ganun yung ginawa kong install. Yan, meron pala akong tinanggal na clips dito kasi naka-cover tong ano rito, yung parang carpet. Yan yung carpet niya. May tinanggal akong 3 clips. Ito, 3 clips. Yan, 3 clips, isang clips dito. Isa dyan, tsaka isa dyan. Para maangat yung pinaka-cover niya. Yan, naiangat to. Pag aalisin nyo itong clips na to, inaangat lang naman yung ibabaw niyan. Angatin nyo lang yung ibabaw niya para maalis siya. Tapos pag ilalak, pinupush lang yan. Gamit kayo ng pry toolkit para maalis nyo yung clips. Yan, yung ganito. Yan, naangatin nyo lang pa ganun yan. Yan, para maalis siya. Yan, yun yung sa clips nya pag aalisin. Yan, ito palang ano na to, wire na to, meron yung pulang wire. Ito yung i-connect natin sa reverse light. Ito, yung pulang wire. Bali, itong pulang wire na kasama niya, medyo maiksi yan, kaya kukuha ko ng pang-extend. Kumuha ko ng pang-extend, extendan ko yung pinaka-wire niya para mahaba, umabot dito sa reverse light. Kasi i-connect natin dito sa reverse light yung pinaka-wire niya para mag-auto switch yung camera pag aatras. Yan, i-extend natin yung yung wire niya. Pagko-connectin natin. Tapos babalutan ko ng electrical tape para hindi magkaiwalay itong wire na to. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Binalutan ko ng electrical tape. Tapos ito na yung pulang wire na in-extend natin. Kasi gagapang na natin yan sa gilid. Sasabay natin yung wire dito pag ganun, ng pataas. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ito na yung wire nya. Sinabay ko yung wire dito. Tinalihan ko ng cable tie. Ayan, pababang ganun. Ayan, sinabay kong pa ganun. Tapos yung mga sumobrang wire, ito dito ko tinago. Ayan, nirolyo ko, tapos tinalihan ko rin ng cable tie. Kasi ito na yung pulang wire nya. Ito yung kukonect natin sa reverse light. Ayan, ito yung connector nung sa reverse light. Ayan, alisin nyo muna, may pinipindot dyan para maalis nyo. Ayan, kinunik ko yung red wire dito sa color pink. Hanapin nyo lang yung color pink na wire. Ayan, hindi ko yan kinat, hindi ko in-splice. Nilusot ko lang yung pinaka wire nya. Balutan nyo yung dulo ng pulang wire, tapos lusot nyo rin sa connector nya. Ayan, tapos talihan nyo ng cable tie para hindi mahugot. Ayan, ito kasing sasakyan na to, meron na rin tong yung sa head unit, yung reverse cam sa head unit, pero hindi naman nagre-record yung pang-atras lang yun. Ayan, yun, kino-connect lang rin yun sa reverse light. Kaya may naka-connect na rin na wire, kaya naging 3 na siya. Ayan, sa color pink nyo itatap yung wala naman kayong puputulin. Ayan, tapos babalik na natin. Ayan, pag inaalis na to, pinipindot lang naman yan. Ayan, may pinipindot dyan. Ayan, pipindutin nyo lang yan para maalis. Balik nyo na. Ayan na siya. Kasi kakabit na natin tong pinaka camera nya. Ayan, ito yung ilalagay natin sa may plate number sa likod, sa ibabaw ng plate number. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ayan, dito ko pinadaan sa plate light yung pinaka wire nya.
Kaya pag aalisin nyo naman yung plate light, nakaganyan yan. Meron yung lock sa ilalim. Ito, meron yung lock sa ilalim. Ang gagawin nyo pag alis dyan, ipupush nyo papunta rito sa, pag ano ng push nya, papuntang kanan para umangat, no. Yan yung pinaka ano, pupush nyo pag ano yan, pa kanan, tapos tulak pataas. Basta may nakalock kasi rito yan, kaya tulak nya pag ganun, tapos angat. Dahan-dahan lang kasi medyo maselan to, mabilis mabasag yung pinaka ano nyo dyan. Kasi ito na yung wire, ito yung wire dyan natin pinadaan. Kasi ito na yung back camera, nilagyan ko ng dual adhesive tape, tapos nilagyan ko na ng tanda yung ano, yung paglalagyan ko, binutasan ko yan ng maliit na screw. Kasi ito meron ng yung back camera niya, yung sa head unit. Dito natin ilalagay yung camera ng dashcam. Ayan. Katabi niya. Ayan. Nilagyan ko na ng butas yan para itutornilyo ko na lang. Ayan. Ayan, nilagyan ko maliit na butas. Ang pinambutas ko lang dyan yung DIY ko rin na pambutas. Yung screw na matulis, yan yung ganito. Yung screw lang. Hindi na ako gumamit ng barena. Yung ginawa ko, tinornilyo ko siya. Tapos yung wire niya dyan lumusot sa reverse light. Bali dito banda nyo ano, para maluwag yung sa may lock nung pinaka lock nung reverse light na plate light. Ayan, nakaganyan siya. Ayan yung plate light. Tapos yung connector nya, eto, nilagyan ko ng cable tie para hindi siya mahugot, tinalian ko. Ayan, yan yung wire nya umano. Ayan, ganyan yung pagkaka-install sa back camera nya. Ito yung camera nung dashcam. Ito yung kinabit natin. Ayan, tingnan natin yung kuha sa loob. Ayan, tapos nabalik ko na rin yung takip dito. Ayan, yung mga lock na inalis ko para maangat ko yung cover. Ayan, testing na natin. Ayan, ito na yung kinabit natin na dashcam. Testingin na natin. Lalagyan muna natin siya ng 32 gig na memory card. Ayan, kailangan pag lalagyan nyo ng memory card na 32 gig, yung original class 10, pang full HD, pang 4K video resolution na ano, na memory card. Hindi pwedeng lagyan nyo lang siya ng memory card na basta-basta. Kailangan yung ano sa kanya, compatible na memory card yung ilalagay nyo. Ayan. Dito natin ilalagay yung memory card. Ayan. Dito may lagay na memory card dyan. SanDisk yung ilalagay natin, 32 gig. Auto delete naman yung dashcam, kaya kahit 32 gig lang yung mga record nyo, nag-auto delete, hindi siya nagme-memory full. Pag on nyo na sakyan, on na rin siya, tapos automatic record na rin, wala ka nang gagalawin. Yan, triple camera. Ito yung front, back, tapos inside. Tatlong camera siya, sabay-sabay nag-record. Tapos pag nag-reverse, yan, pagka nag-reverse, automatic mag-switch na rin yung camera nya. Yan, triple camera, dashcam, front, back, tsaka inside.